submit to process, no? And I have a picture na pinakita. Tingnan nyo nga yung picture. Nakikita nyo ba yung picture? Eto, nakita nyo rin ba to? Yan, nakita nyo, di ba? Eto, nakita nyo na rin ba itong litrato na to? Alright. So, from the birth of Jesus Christ to Jesus Christ and Jesus Christ on the cross. Amen? Ano ang mga nakikita natin dyan? What is common among all the pictures? So, number one, pinag-aralan namin, noong Wednesday, pag nakita mo yung mga bagay na yon, ang unang-unang papasok dapat sa isip mo, na ang lahat ng bagay ay may proseso. Sabihin mo nga, proseso. Ayan. So, sabi niya rito, process is a lifelong process of physical, mental, emotional, and spiritual development. Biological changes and conscious efforts to gain independence, maturity, and a sense of responsibility. So, ibig sabihin, may consciousness ka. Amen. So, there is a process, pero sinasabi po namin, alam mo na may proseso, dapat gawin mo na ng tama, umpisa pa lang. Amen. Ito po yung sinasabi ng Kawikaan 22:6. Sabi niya, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Kaya nga po, itinigil po namin ang children's ministry. I wanted that the children will be part of the worship congregation. Kasi gusto ko, maramdaman nila, makita nila kung anong ginagawa ng magulang nila para hanggang sa kanilang paglaki, dala-dala po nila ito. Kaya lang, mga nanay, makinig, merong dapat gawin. Ano yon? Ituro. Yung mga nanay namin, noong mga panahon namin, talagang pag umuwi kami, kung hindi dito, nangingitim at may violet yan, sa singit, dito, o sa hita. Yung di baling masaktan ka, pero matututo ka. Amen? So, train up a child in the way that they should go. Nung araw talaga may gigil yan, may ganun pa yan eh. Amen? Pero, in our generation, lumaki po kaming talagang may oras kami sa pagdarasal. Pag tumilaok na yung manok, pasok na, mag-ayos ka na. Kasi maya-maya, luluhod na kayo. Magdadasal na. Pag nasa loob ng simbahan, makikita mo, miski na anong kulit namin, naayos kami. Ibig sabihin, mga magulang, may trabaho kayo, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. Amen? Dahil may proseso. Amen po ba? Ang isang bagay na gusto mong gawin, hindi mo agad makukuha yan. Meron kang dadaanang proseso. Amen po ba? Maging ang Panginoong Yesus, sabi ng Lucas 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Maging ang Panginoong Yesus, lumaki po siya na umuunlad ng kanyang karunungan. Amen po ba? Ganun po dapat ang ginagawa natin sa mga anak natin. Huwag po natin silang pababayaan na nasa gadget lang. Ang dapat na nagtuturo po tayo ng mga magulang. At kami naman bilang mga pastor sa spiritual ninyo, pagkatiwalaan ninyo kami na kayo ay aming mga turuan. Amen po ba? So sabi niya 1 Peter, 1 Pedro 2:2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Amen po ba? Kailangan mong kasabikan ang mga bagay na gusto mo. Maging ito man ay physical, ito man ay sa emosyon mo, o lalong-lalo na sa ating spiritual. Amen? So, talon na tayo. Number 2, ano makikita ninyo doon?
bago na-achieve ni Pastor Pao yung ganda ng katawan, kinakailangan mo ng sacrifice. Amen? May sakripisyo kang dapat gawin. Amen? Hindi pa pwedeng walang instant dyan. Maniwala po kayo. Lahat po yan dadaan sa proseso. Amen po ba? So, if you want to become great, sabi nga, desire to become one. Kailangan gustuhin mo. Hello? Pagka ikaw gusto mong mapahamak ang buhay mo, madali lang yun. Gumawa ka na ng mali ngayon pa lang. Amen po ba? Hello? Pero kung gusto mong umayos ang buhay mo later on, ngayon pa lang, gawin mo na ang hakbang na tama para dalhin ka sa tama. Amen po ba? Hello? Pangatlo, kaya tingnan muna natin sabi ni Pablo sa Filipos 3:10. Ano sabi ni Pablo? Ang tanging hangarin ko ngayon. May desire si Pablo. Napalitan yung mga earthly desires niya. Ano yung desire niya ngayon? Ang lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Amen po ba? Hallelujah. So, kailangan talaga sakripisyo. Para ano? Number 3, sabi niya po rito, ma-achieve po natin ang mga bagay na gusto natin. Amen po ba? Si Jesus Christ nagsakripisyo sa krus. Ano ang kanyang napala? Nagkaroon po ng buhay na walang hanggan ang sinumang nagnanais na pumasok sa kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakakilala at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Amen? You can never receive any achievement kapag hindi mo ito pinaghirapan. Amen po ba? Hallelujah. So, yun po yung pinag-aralan namin. Ang conclusion po nito last Wednesday, everything was processed, but the good result or output start with the first step, doing it right. Sabi mo sa katabi mo, gumawa ka na ng unang hakbang na tama. Amen? Pangalawa, it needs constant discipline to be able to achieve your goal of becoming someone who is great. Hallelujah. So number 3, no shortcuts. Achievements is the result of your desire to do it and sacrifice to reach your goal. Naunawaan po ba natin? So ituloy lamang po natin ito. So, what is next after maturity? Yan, nag-matured ka na. Physically, nag-matured ka na. Emotionally, nag-matured ka na. Spiritually, nag-matured ka na. Ano ngayon ang kasunod? Amen. Pwede po ba tayo magbasa ngayon? Okay? Alright, our first verse is taken from the book of Ephesians, chapter 5, verse 25. Pakibasa nga, children. Husband. Amen. So mapapansin natin, puro hair yun, no? Hair. Okay? Sino kaya yung tinutukoy na yan? Okay? So next verse, tingnan natin. So pinag-uusapan natin dito yung nag-matured ka na, okay? So ituloy lang natin, verse 29. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are members of His body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery,
but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loved himself, and the wife must respect her husband. Next, basa lang tayo ng basa ngayon. 2 Corinthians 11. I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you one husband to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. Oy! Galing, no? Revelations chapter 19, verse 7 to 9. What else? Let us rejoice and be glad and give him glory. The wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. Isaiah 54 verse 5, for your maker is your Hallelujah. So, nag-matured ka na. Ano na kayo nang susunod? Marriage is the next after maturity. Kaya pala tinawag tayong Bride of Christ. Hello? Ay, nako. Sabihin mo sa katabi mo, we are His bride. Jesus is our husband. Kaya maraming, sabi ng mga bakla, kita mo na? Spiritual po, pinag-uusapan natin dito, ha? Pagdating sa spirito, wala pong gender. Amen. Hallelujah. Kaya tinawag tayong bride of Christ. Sino rito ang gustong maging bride of Christ? So, how to become bride of Christ? Madali lang po ito eh. Kasi mamaya, gusto ko magmarcha po kayo rito as a bride. I want you to feel the feeling na nagmamarcha kasi Jesus nag-aantay sa atin. Wow! Maramdaman mo, anong pakiramdam ng babaeng nagmamarcha sa kanyang mismong kasal na nandoon nag-aantay yung napaka-faithful husband na nagmamahal sa atin, anumang klaseng tao tayo, minahal niya tayo. Wow! Sino kaya ang naglalakad dyan mamaya na iiyak sa presensya ng Panginoon? Hallelujah! So, how to become bride of Christ? So, number 1, sabi niya, establish your relationship. Oo nga naman, paano ka magpapakasal kung wala kayong relasyon? Makipagrelasyon ka muna sa Kanya. Okay? Pag sinabi mong relationship, there must be deep and personal. Okay? Ano pa? Pagka may relasyon na kayo, more awareness of Him and His love. Pag may relasyon ka sa isang tao, alam mo na may nagmamahal sa'yo. At alam mong mahal mo rin siya. Aware ka dapat. And number 3, sabi niya, strive to preserve your virginity. Hello! Yung sinasabi kanina lang nabasa natin. Okay? Gusto mo na pag-aari ka lamang ng asawa mo. Pastor, paano yun? Nasira na yung physical ko. Hayaan mo na yung physical. Pinag-uusapan natin dito, spiritual. Amen? Yung physical, nagkasala tayo lahat nun. Pinatawad na lahat ng Panginoon yun. Ang mahalaga, ngayon at kilala mo na siya, dapat yung virginity mo in the spirit ay hindi na po dapat madungisan yan. Yung espiritu mo ay para sa Panginoon lamang. Amen po ba? Hello? Ha? Pero kung virgin pa kayo in the physical form at nakilala nyo ng Panginoon, abay, di i-preserve mo na rin yan para doon sa magiging asawa mo. Amen po ba? Kaya yung anak ko nung ikinakasal, ngiti.
Nagpasenga, nandito. Amen? Kasi nga, masisiyahan eh. Amen? Yung husband. So, same thing on our spiritual. Naintindihan niyo po ba? Hallelujah. Number 4, sabi niya, live in faithfulness. So, malalim na at personal, no? Laging nasa diwa mo na may karelasyon ka na. Kaya po, meron pong sing-sing. Alright? Sino rito mga ikinasal ko? Okay? Itong sing-sing ay simbolo na sinasabi mo sa buong mundo, may asawa ka na. Hello, I'm married. Okay? Kasi marami nga ali-aligid sa paligid. So sasabihin mo, sorry na lang, married na ako. Di ba? Hallelujah. So sabi niya rito, mamuhay ka ng may katapatan. Kaya, ang mahalaga sa kaharian ng Diyos ay mabago ang pag-uugali at pamamaraan sa buhay. Hello? Ang paglapit natin sa Panginoon ay hindi makukuha lamang yan sa papuri-puri. Number 1 requirement is for you to renew your mind. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, you have to renew your mind. Sino rito ang may relasyon na sa Panginoon? Dati, may karelasyon tayo sa kadiliman. Pero kapag ikaw ay nakipagrelasyon na sa Panginoong Yesus, kailangan baguhin mo na ang iyong pag-iisip. Huwag mo nang iniisip yung dating gawi na nasa kadiliman ka pa para maiwasan mo na madungisan ang virginity mo. Amen po ba? Hello? Ikaw ay nakafocus na lamang doon sa karelasyon mo ngayon, which is the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ganun po ang pakikipagrelasyon. Hello? Hindi yung tuwing linggo lang nakikipagrelasyon. Lunes, nang tayo'y magkakilala, di ba? Martes, nang tayo'y muling nagkita. Let us focus on our relationship to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sino rito may relasyon na sa Panginoon? Hallelujah. Number 2, mabilis lang po ito. Ano na, kapag ikaw ay may karelasyon na at alam nyo na kayo ay mag-aasawa na, so sabi niya dito, number 2, you have to prepare your wedding gown. Ano po yung wedding gown? Sabi po sa Book of Revelation, pakicheck mo nga, anong sabi doon? Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Anong ibig sabihin nun? Fine linen stands for the righteous acts of God, holy people. Ang pinaka-wedding gown pala ng Bride of Christ ay gumawa ng kabutihan, gumawa ng tama, habang siya po ay papalapit ng papalapit doon sa kanyang groom. Hello? Sino rito ang gumagawa na ng tama? Nalulungkot po ako dahil itong mga contractor na ito, mga kumpare ko po yan eh. Kasabayan ko po mga kontrata nung araw yan. Nalulungkot ako, abay, sobrang yaman na nila ngayon. Grabe man, oh. Bumili ng sasakyan dahil lang sa umbrella. 2016, nag-iwahiwalay kasi kami. Iniwan ko na po sila doon. Nagulat na lang po ako. Nitong 2025, ganun na po sila kabibigat at kayayaman. Alam niyo po yung may-ari ng Wawaw at saka yung Sims, hindi po namin pinapansin yung mga liaison officer lang po yan. Mga kasamahan ni Tita Jeannie mo. Tagalakad lang ng papel yung mga yon. Nagulat ako, naging contractor. Wow! Wow, wow! Amen? Bakit? Kasi kapag hindi ka po talaga bride of Christ, dito ka po sa kadiliman, lahat na kabalbalan dyan, gagawin mo. But when I become
and realize that I am a bride of Christ, nag-resign po ako, iniwan ko po yun. Why? Because I need to focus on my groom. Hello? Sabi ko, tama na to, okay na ako rito. Tama na. Dati kasi, nung panahon po namin, 2011, 2012, 2013, hanggang 2016, panahon pa po ni Pinoy, ang naabutan kong SOP ay 3 to 5% lang. May corruption na. 3 to 5% lang para sa congressman, para sa mga senator. Aba ngayon nakakalula. 25 to 30. Ay naku naman, grabe na po talaga. Kaya nakakagulat na ang budget is trillion. Panahon namin, 3 to 5% lang. Minsan makikiusap ka sa congressman, sir, hindi ko kaya yan eh. Baka pwedeng 3% lang. Noong 2016, nung umalis na ako, humihingi na sila ng 7%. Umayaw na po ako doon. Sabi ko, hindi ko kaya. Sa inyo na lang yan. Okay? So, nag-focus na lang po ako sa mga maliliit na construction. Yan. Para maintindihan nyo po kung bakit po ganun yung galit ko, nagpo-post ako, kasi kilala ko po silang lahat doon. Amen? Alam ko kung sinong nagsasabi ng totoo at hindi. Yung senators at saka congressman, wala pong nagsasabi ng totoo dyan. Pare-pareho lang po yan. Bakit? Kasi every one of them are funded by the president. Meron po silang pork barrel. Saan nila dadalhin yung pera na yon? So, they are looking for projects. Okay? Kaya lang ang garapal po talaga ay yung ghost project. Biriin mo, may pera na, kikita ka na nga doon. Igogos mo pa. Sino rito yung nag-gos? Hallelujah. Sino rito mga kasama kong Kristiyano na may relasyon sa Panginoon? So anong dapat mong gawin? You have to prepare your wedding gown. Pag sinabing prepare your wedding gown, mga kapatid, you have to do good works. Amen? Para doon sa iyong groom, matuwa naman sa'yo. Hallelujah. Sino sa inyong aware sa pangangailangan ng iyong mga kapatid, yung katabi ninyo? Kokonti na nga lang tayo eh. Amen? Si Bronson ba, tinatanong nyo minsan yan kung may pamasahe? Amen? Kaya minsan, iniisip ko, magkano na ang pamasahe ngayon? Magkano ng pamasahe? Dati, naabutan ko pamasahe, 125. Naabutan nyo ba yun? 75 pa nga no? Ngayon magkano? From Cubao to, from Montalban to Cubao. Yun ang kupo. 50. Baon na namin nung araw yun. Back and forth na yun. 20 nga lang, di ba? Yung 50, mayaman ka na nun. Ngayon 50, one way. O ikaw, magkanong pampinamasahe mo makapon doon sa boyfriend mo? Doon sa nagmotor? 30. 300! Mula rito hanggang Antipolo? Naku po, Panginoon ko. Ang hirap na mamuhay ngayon. Ang Jollibee nung araw, 16 pesos. Okay, meron ka ng burger at saka fries. 16. Ngayon, grabe. Kaya nga mga kapatid, dapat dumodoble po yung ating awa at habag sa kapwa natin. Naunawaan niyo po ba yun? Ang hirap po ng buhay ngayon. Kaya kapag kami dumaing, abay, unawain niyo. Meron po bang normal na dadaing, okay naman siya? Yung busog na busog, ito gutom na gutom ako eh. Wala namang ganun eh. Kaya nung sinabihan ako, ino-operahan yung anak ko, sasabihin sa akin, ayan, pambili ng dugo ng anak mo. Sa susunod kasi, pinag-iipunan yan. Talagang parang gusto kong, parang kung gusto kong ipasok yung laki ng kamao ko sa bunganga.
Kasi wala pong manghihingi ng tulong sa inyo nang hindi po talaga nahihirapan. Kasi pride po yan eh. Amen? Pag nagsabi yan, kung wala kang kakayanan ibigay, yung pangangailangan niya, magbigay ka miski magkano. Huwag na huwag kayo maghihiwalay nang wala ka man lang maiabot. Amen? Mga Kristiyano ngayon, grabe. Sister, ganun ba? I'll pray for you. Pastor, I need your prayer, but I need cash. That's part of wearing your wedding gown. Sino rito may mga trabaho? Oh. Huwag kayo kagad umuwi. Minsan, tingnan nyo yung mga estudyante natin. Nung meron akong seed for the word, nakita ko si Regina. Regina, pamasahin yung dalawa ni Ja yan. Iniisip ko kasi, sabi ko, saan kaya kumukuha itong mga to? Sumali nga si Jana. Biriin mo, meron tayong modelo, sumali. Nagsabi na ako sa GC, magbigay naman tayo kung ano may isusuporta natin. Nagpadala kagad ako ng GCash. Wala na sumunod. Di nanalo sana. Amen? Huwag yun na. Kailangan ko pa ba naman magparinig dito? Pambira kayo. Sino rito ang gustong maging bride of Christ? Sabi niya rito, stands for the righteous acts of God's holy people. Yan po ang ating iwinawagay-way ngayon, good works. Ano pang righteousness na dapat natin pakita? Yung ating kredibilidad. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Amen po ba? Hallelujah. Tingnan nyo yung katabi nyo, baka may pangangailangan. Bigla naman nalungkot yung iba. Para, sabi nung iba, anong gusto mo paglaki? Gusto ko maging doktor para makatulong ako sa aking kapwa. Ikaw, gusto ko maging pulis para makatulong ako sa kapwa. Si Pedro, tinanong, Pedro, ikaw, gusto ko maging kapwa. Amen. Let us desire for the best. You are blessed to be a blessing. Pag na-bless kayo, huwag niyo sarilinin yan. Ibig sabihin, binless ka ng Lord para ikaw ay maging blessing sa iba. Amen po ba? Ha? Sabi ni Pastor pa, dito, kailangan na natin magpalit ng keyboard. Kasi ito, panahon pa ni kopong-kopong. Kita mo, maya-maya, gumaganon. Sabi ko, may multo ba? Kailangan natin bumili. Magkano yun? 70,000? Huwag mo na sabihin na SP30. Yung 60 na. Magkano yun? 65 to 70 chicken feed yan. Amen? Bibili po tayo nun. Kaya kung sino man ang inihipo sa inyo, abay lagi niyong iisipin, Lord, ginagawa ko ito, inaayos ko ang sarili ko para sa iyo. Amen? Ang pangit nung naglalakad yung bride of Christ, buhaya. sabi siguro ni Kristo, naku po, Diyos ko, ito ba mapapangasawa ko? Hallelujah. Simple lang ang gusto ng Panginoon sa atin. Wala masyadong komplikasyon. Amen? Kailangan lang makita niya ang ibinigay niya sa atin, the image and likeness of God. Hello? Dapat niyo na nakikita niya sa iyo, ano ba ang image and likeness of God? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, faithfulness. Amen po ba? Minsan, sasabihin mo, mabait. Iba po yung mabait sa meron pong Espiritu ng Panginoon. Amen po ba?
Ha? Baka naman sobrang bait nyo na, maging tanga na kayo. Hindi po ganon. Amen? So, sabi niya, righteous acts of the bride or believer, sabi niya, this emphasize the true righteousness involved not only believing in Christ, but also living out the faithful life characterized by good works. Amen? Ano-ano yung mga yon? Number 1, loving and kind. Sino rito loving and kind? Number 2, devoted and submissive. Hallelujah. Number 3, trustworthy and diligent. Hallelujah. Number 4, considerate and gentle. Hindi yung maliit na ba? Hallelujah. Ang lagi ko sinasabi sa mga, sino mga dalaga rito? Ha? Lagi natin sinasabi, naghahanap tayo ng ideal man. Pero hindi mo tinatanong ang sarili mo, ikaw ba ay ideal woman para sa ideal man mo? Uy! Nakuha niyo ibig ko sabihin? Ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ideal husband talaga siya. Kaya tayo dapat maging ideal bride of Christ. Hallelujah. Number 3, ano sabi? Spend your life to the groom forever. Ibig sabihin, unbreakable union of marriage. A lifelong love and devotion within marriage. Kaya sabi niya ng Matthew 19 verse 6, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Maging physical, ikinasal ka sa physical, ganun din po yun. Amen? Ganun din po sa spiritual. Wala nang hiwalayan. Walang sino man na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Unless, ano sabi ng salita ng Panginoon? Ano yung pwedeng makapaghiwalay sa mag-asawa? Kamatayan, saka ano? Pakikiapid, adultery. Kung titingnan po natin ang salita ng Panginoon, bakit adultery lang? Hindi kasama ang concubinage. Kasi ang concubinage, yun po yung pakikiapid ng isang lalaki. Tama po ba? Hello? Ang adultery, pakikiapid ng isang babae. Pero bakit hindi concubinage ang sinabi, adultery? Kasi si Jesus represents yung groom. He is faithful even to the point of death. Amen? Sino ang pwedeng magloko? Tayo, bride of Christ. Adulterous kasi tayo minsan eh. Amen? Minsan sa halagang 250. Amen? Halagang 250. Uy, may trabaho tayo ngayon. 250. Pwede na. Masaka ka na lang. Amen? So mag-iingat po tayo sapagkat pagka tayo po'y nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, wala na po itong hiwalayan. Sino po rito nakipag-isa na sa Panginoon? Hallelujah. So, may mga tanong po ako rito. And I want you to seriously answer it with whole honesty. So, sabi niya, who accept the proposal? Sino rito ang gustong tanggapin ang proposal ng kasalan sa Panginoon? Wow. Isipin nyo ngayon bride of Christ kayo. Si Jesus, ang husband natin, nakikipag-usap, namanhikan siya sa atin. At sinasabi ni Jesus ngayon, will you marry me? Who accept the proposal? Sino gusto tanggapin ang proposal ni Jesus na siya ay mapapangasawa niya? Hallelujah. Ngayon, tinanggap mo. Ang tanong, who is preparing to become a bride? Ilagay mo ngayon sa sarili mo, Lord, I want to become serious to this relationship from now on. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing may service, meron o walang nakakakita, sa buong pagkatao ko, alam ko may karelasyon ako. Amen? Hello? Di ba ganun ang faithfulness? Nung araw, pag ako nagbabasketball, ang
Ang misis ko nasa abroad. Ang daming nag-cheer sa akin, I love you, gatan. Pero nasa isip ko, yung misis ko nakaupo doon, nakatingin. Kaya miski na pumunta ako sa dugout, may magpapadala ng love letter. Nadulas ako. Papadala ng burger, ng merienda, hinihingi yung jersey ko. Daming ganun eh. But in my heart and my whole being, I know that I'm already married. Amen? Hello? So, who is preparing to become a bride sa oras na ito? Ang pangatlong tanong ko, who is excited to be married with Christ? Di ba? Alam mo yon? Sino rito mga babaeng ikinasal na? Ikaw ba nung ikinasal kay Ricky, excited ka? O napilitan ka lang? Ikaw ba, Ems? Ha? Masaya? Parang labas ilong. Ikaw? Yeah. Ganun ang manahin mo. Ikaw, Gisela. Ikaw. Masaya. Amen? Alam mo, pagka malapit ka nang ikakasal, di ba nga, minsan yung mga babae, pinagbabawalan isuot yung traha de boda niya, yung, ay wag, masama yan. Kasi excited na siya. She is preparing for the groom. Kailangan maganda siya. Tama ba, PK? Ha? Asan si, ba't wala si Mariko? Mariko, naghahanda ka na ba? Oh, kita mo? Pinaghahandaan ka na bricks? Daming kutsilyo sa katabi. Pinaghahandaan ka na. Masaya ka ba? Pinaghandaan mo ba siya? Hallelujah. Mga kapatid, let us prepare ourselves. Because we do not know the time, the moment na pwede tayong makiharap sa Panginoon. Amen? Anytime pwede tayong umarap sa Panginoon. Baka hindi ka na lang gumising isang araw. Haharap ka na pala sa Panginoon. Paano kung hindi ka prepared? Amen? Prepared tayo. Huwag mo na panginayaan yung mga bagay na material na mawawala lang sa'yo. Amen? Babalik yan. Huwag mo nang panginayaan na lunukin yung pride mo dahil nasaktan ang damdamin mo. Lilipas din yan. Tignan mo ng mabuti kung ano ang maihahandog mo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So in conclusion, sabi niya, we are not created for nothing. We will become a bride of Christ. Sabihin mo, magiging bride of Christ ka. Amen? God's design is perfect. Do you believe that? Grabe po ang Panginoon eh. Pinag-aaralan po namin yung tripartite. Kasi ang Diyos, sabi niya, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang tao, meron siyang body, soul, and spirit. Naintindihan nyo? Lahat ng bagay, tatlo lagi ang ginagawa ng Panginoon eh. Ito, ikakasal po tayo eh. Hallelujah. Kaya sabi niya, number 3, trust Him for everything. Sino rito nagtitiwala sa Panginoon? Yung mga bagay na nangyayari sa atin physical, everything is just temporal. Huwag niyong ipagpalit yan doon sa eternal. And number 4, be a bride of Christ. Hallelujah.